Kabanata 901. Pinandilatan siya ni Benjamin ng matalim na tingin. Tuyong tumikim si Kingsley. Pasensya na, boss, hindi ko na uulitin. Sa susunod, siguradong babasahin ko ang kwarto at aalis. May gusto lang akong pag-usapan sa iyo ngayon. Ano ang gusto mong pag-usapan? Tumango si Benjamin. Pilyong ipinikit ni Kingsley ang kanyang mga mata. Ang iyong kasal, kasama si Mrs. Graham. Ang mga mata ni Benjamin ay kumikinang sa hindi maarak na emosyon habang siya ay sumagot, si tatay na ang bahala dito. Ibig sabihin ba nito ay wala kang gagawin dahil lang sa si old Mr. Graham ang may hawak nito? Hindi sinasang-ayunan ni Kingsley ang kanyang bibig. Nakatitig sa kanya ng mariin, iniutos ni Benjamin, get to the point. Dapat mag-effort ka pa dyan. Hindi ka man lang nag-propose. Kung patuloy kang magiging walang pakialam sa kasal, madidismaya si Mrs. Graham. Naningkit ang mga mata ni Kingsley habang ngumisi. Maaari kitang tulungang mag-organisa ng isang engranding seremonya ng kasal. Magiging malakihan, tulad ng kasal ni Aaron. Marahan na nanunuya si Benjamin. Lalong lumawak ang ngisi ni Kingsley habang patuloy na nagboluntaryo. Siguradong mas kahanga-hanga ito kaysa sa kanya. Anong sabi mo, boss? Mayaman ka at makapangyarihan. Hindi mo dapat hayaang maging maramo tungkol sa sarili mong kasal. Ang seremonya ay dapat sa Graham residence. Inilatag ni Kingsley ang buong plano ng kasal sa masusing detalye. Nang makitang hindi siya ginambala ni Benjamin, itinuring niya ito bilang isang pampatibay loob na patuloy na kumatok, na hindi nag-iiwan ng kahit katiting na detalye, na ipinapaliwanag ang bawat bahagi ng plano kay Benjamin. Matapos marinig ang buong plano, kumunat ang noo ni Benjamin. Ang ilan sa iyong mga ideya ay bawal. Aling mga bahagi? Nagningning ang mga mata ni Kingsley habang siya ay kumikinang. Sinamon siya ng tingin ni Benjamin. I draft ang buong plano. Gusto ko ito kasama ko ngayong gabi. Dahil malapit na ang seremonya ng kasal, hindi na binigyan ni Benjamin ng maraming oras si Kingsley. Walang problema. Sumang-ayon si Kingsley na may malaking ngiti. Natutuwa ako na mayroon ka ng sariling ideya tungkol dito, boss. Ipapadala ko ang draft sa bahay mo ngayong gabi by hook or by crook. Akmang aalis na si Kingsley, sumenya si Benjamin na manatili siya. May problema ba, boss? Tumingin si Kingsley kay Benjamin, naghihintay ng order. Tulungan mo ako. Kinawian siya ni Benjamin bago ibinulong kay Kingsley ang plano pati na rin humingi ng tulong. Nang marinig ang plano, nagningning ang mga mata ni Kingsley nang sumulyap siya kay Benjamin na may nakakalokong ngiti. Hindi masamang ideya, boss. Ipinapangako ko na gagawin ko ito. Siguraduhin kumpletuhin mo ang dalawang gawain ng perpekto. Binigyang diin ni Benjamin. Huwag kang mag-alala, boss. Ginagarantiya ko na gagawin ko ang trabaho. Bulalas ni Kingsley habang umayos ang likod at sumasaludo. Kaway-kaway, pinaalis siya ni Benjamin. Kunin mo na yan. Sa isang maikling tango, tumalikod si Kingsley at lumabas na may nasasabik na hitsura sa kanyang mukha. Kung ang isa ay hindi nakakaalam ng mas mahusay, ang isa ay madaling mapagkakamalan na si Kingsley ang nobyo. Bahagyang umiling si Benjamin habang nakatitig sa pinaliit na silhouette ni Kingsley. Nang malapit na siyang magtrabaho, nagpakita si Darius ng hindi inaasahan. Benjamin, narinig ko na naghapunan din si Rosette kagabi. Itinaas ni Benjamin ang kanyang tingin upang salubungin si Darius. Nakita ni Benjamin na galit si Darius, kaya mahina siyang sumagot, oo. Ano bang problema mo? Bakit mo rin siya inimbitahan para sa hapunan? How dare she said all those things na ikinagalit ni Isa? Sino siya sa tingin niya? Ang pagkasuklam ay nakasulat sa buong mukha ni Darius. Pagtingin kay Darius, bumangon si Benjamin at binuhusan ng dating isang basong tubig. Tinanggap ni Darius ang baso at nilagok ang tubig ng walang ibang salita. Hindi ko siya inimbitahan. Pumunta siya doon kasama si Aaron, paliwanag ni Benjamin. Umiyak si Darius, hindi ba alam ni Aaron ang sitwasyon niyo? Halatang sinasadya niya siyang dinala doon. Mukhang natarante si Benjamin. Huwag kang magalit, nakaraan na ang lahat, wala rin pakialam si Erisa. Ang kanyang mga salita ay nakakuha sa kanya ng matinding tingin mula kay Darius. If she don't mind, ibig sabihin wala siyang pakialam sa'yo. At sa tingin mo okay lang. Nagsalubong ang mga kilay ni Benjamin habang nangingibabaw ang pagkalito sa kanyang mga tampok. Lagi siyang namumula sa harapan ko. Paano naman naging posible na wala siyang pakialam sa akin? Tignan niyo dalawa, wala kang singsing kahit na nagpakasal ka na. Sinong maniniwala na kasal na kayong dalawa? Inayos ko na ang mga appointment.
Bukas, pipili kayong dalawa ng magandang singsing sa kasal, at kukunan ninyo ang inyong mga larawan sa kasal kinabukasan. Habang ipinaalam ni Darius kay Benjamin ang tungkol sa mga pagsasaayos, kinurot ng huli ang tungkin ng kanyang ilong. May sarili akong plano. Tigilan mo na ang pag-iisip tungkol sa lahat ng ito. Si Kingsley ang mamamahala sa paghahanda sa seremonya ng kasal. Hiniling ko na sa kanya na i-draft out ang plano. Isang masayang tingin ang bumungad sa mukha ni Darius nang marinig iyon. No wonder ngayon ko lang nakita ang sasakyan ni Kingsley. Kabanata 902. Dapat mas seryoso ka sa mga ganitong bagay. Isa itong malaking kaganapan sa buhay. Paalala ni Darius. Sige, gagawin ko. Pagsang-ayon ni Benjamin. Nang makitang hindi umalis si Darius, binago ni Benjamin ang paksa. Dad, huwag mo nang idamay si Gavin at ang iba pa sa school. Maabala sila. Kung gusto mo silang makita, maghintay lang hanggang matapos ang paaralan, at maaari mo na silang sunduin. Isang bakas ng guilt ang bumangon sa dibdib ni Darius. May kinakausap lang ako sa principal at nagpasyang puntahan sila pansamantala. Depensa niya, marahan na napabuntong hininga si Benjamin. Paano sila matututong maging independent kung patuloy mo silang sinusundan? Alam ko yon, para lang sa araw na ito. Hindi na ako pupunta doon, saad ni Darius. With that being said, iniba na naman ni Darius ang topic. Saang floor si Isa? Gusto ko siyang puntahan. Nang marinig ang tanong, bahagyang napangiwi si Benjamin. Dapat bumalik ka. Huwag mo siyang istorbohin sa trabaho. Ano bang masama kung makita ko ang aking manugang? Kung tumanggi kang sabihin sa akin, hindi ako aalis. Nag-cross arm si Darius na matigas ang ulo. Noon lang, pumasok si Ethan at iuulat na sana kay Benjamin ang pag-unlad ng trabaho. Nang makita niya si Darius ay mabilis siyang napaatras. Nang mapansin niya si Ethan, agad siyang tinawag ni Darius. Hawakan mo, mukha ba akong tigre na gusto mong tumakas noong nakita mo ako? Hehe, magandang araw, old Mr. Graham. Magalang na bati ni Ethan kay Darius. Tumango si Darius at tumayo bago tumungo sa pinto. Dalhin mo ako kay Isa. Sinilip ni Ethan si Benjamin, naghihintay ng pahintulot ng kanyang amo. Nang makitang tumango si Benjamin ay dinala ni Ethan si Darius para makita si Erisa. Sa ganitong paraan, old Mr. Graham. Tumango si Darius na sumunod kay Ethan habang nangunguna ang huli. Nang makita ng mga miyembro ng IT department si Darius, tumayo sila. Akmang sasalubungin siya ng mga ito, sumenya si Darius na tumahimik sila habang papunta ito sa opisina ni Erisa at sumilip sa pinto. Napukaw ang kuryosidad ng karamihan. Bakit pumunta si old Mr. Graham para makita si Miss York? Sumenya si Ethan na mag-focus sila sa trabaho. Hawak ang isang takeaway box sa kanyang kamay, kumatok si Darius sa pinto. Matyaga niyang hinintay ang tugon ni Erisa bago binuksan ang pinto at pumasok. Tatay, tuwang-tuwa si Erisa nang makita si Darius. Anong ginagawa mo dito? Samantala, nanlaki ang mga mata ng ibang bahagi ng IT department nang marinig kung paano hinarap ni Erisa si Darius. Ano yung narinig ko kanina? Tinawag lang ba ni Miss York si old Mr. Graham na, tatay? Siya ba ang kanyang anak? O manugang? Ang pag-iisip na malapit sina Erisa at Benjamin ay lalong nagpasindik sa mga tao. May asawa na si Mr. Graham. Pagsara ng pinto sa likod niya, dinala ni Darius ang takeaway box sa loob. Dito, dinalhan kita ng makakain. Nakangiting inabot ni Erisa mula sa likod ng kanyang mesa ang takeaway box na dala ni Darius. Salamat, tatay. Please, umupo ka na. Inilagay ang takeaway box sa kanyang desk, tumayo siya at nagsali ng isang basong tubig kay Darius. Kumain ka na ba, Dad? Oo, meron ako. Inilibot ni Darius ang kanyang opisina. Komportable ka bang magtrabaho dito, Isa? Ako, nakangiting sagot ni Erisa na nagtataka kung bakit bigla siyang dinalaw ni Darius. Kumain ka ng tubig, Dad. Okay. Isang mapagmahal na ngiti ang sumilay sa mukha ni Darius nang makaupo siya. Napaka-welcome ni Isa, hindi tulad ni Benjamin na ang pakialam lang ay pagtataboy sa akin. Kumain ka na, hindi ito magiging maganda kung nilalamig. May dadalhin ako nang dalhin ko si Gavin at magpahinga para sa tanghalian ngayon lang. Umupo si Erisa at binuksan ang takeaway box. Nakipag-usap siya sa mga bata kanina at nalaman niyang inihatid sila ni Darius para mananghalian. Ang hindi niya inaasahan ay para kay Darius. Bumisita at dalhan din siya ng pagkain. Nakuha siya ng masasarap na pagkain, at nagsimulang kumagat si Erisa. Napakasarap. Gusto mo rin bang magkaroon, tatay?
Napasa ako. Marami akong nakinoong kasama ko ang mga bata. Nakangiting kumaway si Darius. Nakangiting ganti ni Erisa habang patuloy sa pagkain. Napangiti si Darius nang makita si Erisa na nasasarapan sa pagkain. Nanatili siyang tahimik kahit tapos na si Erisa sa pagkain. Nagtataka, lumingon ito sa kanya. Bakit ka naparito, Dad? May mali ba? Naparito lang ako para pag-usapan ng isang bagay kay Benjamin, at naisip ko na maaari rin akong pumunta upang makita ka. Sagot ni Darius, nakatagilid ang ulo ni Erisa habang nakatingin kay Darius. Pumunta ka na ba sa kanya? Nasa opisina pa siya nang bumaba ako. Ginawa ko. Sinusubukan niya akong itaboy, kaya naman ako bumaba dito. Bulong ni Darius, Kabanata 903. Amused, ngumiti si Erisa bago inaliw si Darius. Pare, busy lang siya. Kaya lang wala siyang oras para i-welcome ka. Huwag mo siyang ipagtanggol. Ni hindi niya ako gustong pumunta at makita ka. Nang makita si Darius na umuungol sa galit, hindi napigilan ni Erisa na matuwa. Hindi kita hihilingin na umalis. Maaari kang manatili dito hanggat gusto mo. Mas katulad niyan. Napataas ang mood ni Darius. Hindi nagtagal, naghanda na siyang umalis. Pagtayo niya para umalis, inakay siya ni Erisa sa pintuan. Nang makitang nasa paligid pa rin si Ethan, pinasadahan siya ng tingin ni Darius. Isa ka bang tanga? Bakit ka tumayo at naghintay sa akin pagkatapos ng lahat ng oras na ito? Hindi ba dapat bumalik ka na sa trabaho? Bilang tugon, ngumiti si Ethan ng nakakatakot. Nag-aalala si Mr. Graham para sa iyo. Ano ang dapat ipag-alala? Nandito lang ako. Napangisi si Darius. Naramdaman ni Erisa ang pagtaas ng galit niya. Hayaan mong ihatid kita sa labasan sa ibaba. Ayos lang. Kaya kung bumaba ang sarili ko. Hinimok siya ni Darius na bumalik sa trabaho nang makarating sila sa daanan. Ganon pa man, inakay ni Erisa si Darius papuntang elevator. Mrs. Graham, sa tingin ko mas mabuti kung bumalik ka sa iyong opisina. Ipapababa ko si old Mr. Graham. Sa sinabi nito, sinundan ni Ethan si Darius sa elevator at pinindot ang isang button. Tumigil sa kanyang paglalakad, kumaway si Erisa. Mag-iingat ka, Dad. Okay. Tumango si Darius na may matamis na ngiti. Sige at ipagpatuloy mo ang trabaho. Aalis na ako ngayon. Hinintay ni Erisa na magsara ang mga pinto ng elevator bago tumalikod at tinungo ang kanyang opisina. Sa sandaling tumuntong siya sa departamento, pinalibutan siya ng lahat ng kanyang mga kasamahan na humaharang sa kanyang daan. Bawat isa sa kanila ay nakangiti sa kanya. Miss York, nagliwanag ang mukha ng lahat sa curiosity. Ano ang relasyon mo kay old Mr. Graham? Pinaghihinalaan silang lahat ni Erisa. Hinala na alam na nila ang totoo. Anong pinagchichismisan niyo? Bumalik ka na sa trabaho. Hehe, narinig naming lahat na tinawag mo si old Mr. Graham na tatay. Sabay-sabay na sagot ng mga kasamahan niya. Bahagyang natarante si Erisa. Narinig ba iyon ng lahat? Well, siya ang tatay ko. Sino pa kaya siya? Ang iyong biological na ama. Sinadya ng isang tao sa karamihan. Kung ay ba't ang sulok ng lobby ni Erisa bago bamulong, ang biyolohikal na ama ng asawa ko. Naghiyawan ang mga tao. Siya, sumenya si Erisa sa kanila na hinaan ang boses. Miss York, kailan ka nagpakasal kay Mr. Graham? Sa pagtugon sa kakaibang mga tingin ng lahat, tumahimik si Erisa bago sumagot, kahapon. Nagulat ang lahat. Hindi sila makapaniwala na totoong napangasawa ni Erisa si Benjamin. Magandang hapon, Mrs. Graham. Sabay-sabay na bati ng lahat. Awkward na tumayo si Erisa sa biglaan nilang pagbabati. Hindi ito kailangan. Ipagpatuloy mo lang ang dapat mong gawin. Walang nagbago. Anong ibig mong sabihin walang nagbago? Ang aming departamento ay ituturing na pinakamahalagang departamento mula ngayon. Eksakto. Ang asawa ni Mr. Graham ay nasa aming departamento. Wala nang maglalakas loob na mangbuli sa atin ulit. Kung sino man ang nang-aapi sa atin ay magkakaroon ng buto na pumili kay Mr. Graham mismo. Nang marinig ang tugon ng mga tao, hindi alam ni Erisa kung matatawa o maiiyak. So hindi na kayo natatakot na subaybayan ko kayo. Pang-aasar niya, hindi. Ang kanyang mga kasamahan ay tila nasa parehong pahina. Kahit na hindi namin magawang tapusin ang aming mga gawain sa oras, hindi pa rin maglalakas loob na pag-alitan ka ni Mr. Graham. Ibinuka ni Erisa ang kanyang mga lobby sa isang manipis na linya. Haharapin pa rin natin ang mga kahihinatnan kung hindi natin matatapos ang ating mga gawain. Sa oras, bumalik ka na sa trabaho. Ang mga tao ay patuloy na nakatingin sa kanya.
Miss York, kakasal ka lang kahapon. Hindi ba kami nakakakuha ng pabor sa kasal mula sa iyo? Originally, ilang araw ko lang gustong gawin yon, pero dahil nalaman na ng lahat, ihahanda ko na sila bukas. Nakalimutan kong gawin ngayon, walang pag-aalinlangan na sagot ni Erisa. Sa isang masigabong tawa, naghiwa-hiwalay ang mga tao habang ang lahat ay bumalik sa kani-kanilang mga gawain, hindi na nag-iisip tungkol sa paksa. Napangiti si Erisa, na nagpa siya na pinakamahusay na tumawag sa front desk at lagyan ng finger food ang lahat. Biglang-bigla, ang mga tao sa departamento ng IT ay higit na masigasig sa kanilang mga trabaho, na naging sanhi ng pagtaas ng kanilang kahusayan. Samantala, pinaalis ni Ethan si Darius at bumalik sa opisina ni Benjamin. Mr. Graham, umalis na si matandang Mr. Graham. Iniulat ni Ethan. Tumango si Benjamin bilang tugon. Itigil ang pakikipagtulungan sa pamilya Adams, utos niya kay Ethan. Bahagyang nagulat si Ethan sa biglaang utos, ngunit mabilis na nakabawi at tumugon, "Oo, Mr. Graham." Naghintay si Ethan ng ilang segundo para sa karagdagang order. Nang walang dumating, umatras siya at nagsimulang mag-ayos. Hindi nagtagal, nakatanggap si Benjamin ng tawag sa telepono mula kay Aaron. Ang awkward na boses ni Aaron sa kabilang dulo. "Benjamin, bakit bigla mong binawi ang puhunan sa proyekto?" Kabanata 904. Naniniwala akong alam na alam mo ang dahilan, Aaron. Binalaan ko kayo na huwag subukan ang aking pasensya. Malamig na sabi ni Benjamin. Nakaramdam ng kaunting awkward, humihingi ng tawad si Aaron, "I'm sorry, Benjamin. Na-lecture ko na si ate sa pagkakamali niya. Ayokong marinig ang kalokohang iyon. Kung paano ninyo turuan si Miss Adams ay wala sa akin." Sigaw ni Benjamin at agad na ibinaba ang telepono pagkatapos. Ilang beses sinubukan ni Aaron na tumawag muli, ngunit tumanggi si Benjamin na sagutin ang kanyang mga tawag. "Alam ko kung ano ang nasa isip ng pamilya Adams. Kahit na hindi ipaalala sa akin ni Dad ang tungkol dito, naisip ko pa rin na itinatago ni Aaron ang katotohanan para protektahan si Rosetta." Binilisan ni Erisa ang bilis upang tapusin ang mas maraming trabaho hanggat maaari bago ang oras na kailangan niyang sunduin ang mga bata sa paaralan. Nang oras na para umalis, inimpake niya ang kanyang mga gamit at nagpadala ng text kay Benjamin bago lumabas ng opisina. Nasa kalsada na siya nang makita ni Benjamin ang text niya. "Bakit hindi mo ako hinintay?" Hindi nasisiyahang tanong ni Benjamin sa telepono. "Susunduin mo ba ang mga bata sa akin? Hindi ka ba busy sa trabaho?" Tanong ni Erisa. Naniniwala siya na hindi angkop para sa isang CEO na umalis sa trabaho ng maaga kasama niya araw-araw. "Hintayin mo ako sa bahay," sabi ni Benjamin. "Bibisitahin ko si Lola sa ospital mamaya." Binalak ni Erisa na bisitahin si Mary kasama ang mga bata pagkatapos silang sunduin sa paaralan. "Umuwi ka kaagad kapag tapos ka na," utos ni Benjamin. "Hindi mo ba bibisitahin si Lolo?" Tanong ni Erisa. "Hindi. Say hi to her for me," sagot ni Benjamin. "Nakuha ko. Maaari mong ipagpatuloy ang iyong trabaho ngayon. Malapit na ako sa school." Ibinaba ni Erisa ang telepono at pinaharurot ang driver sa gilid ng kalsada. Hindi kapani-paniwalang hindi nasisiyahan si Benjamin matapos tapusin ang tawag sa kanya. Paano niya malalaman kung busy ako sa trabaho o hindi? Sinaman ng tingin ni Benjamin si Ethan, na pumasok sa kanyang opisina na may hawak na salansan ng mga dokumento. "Kinakailangan ang iyong pag-aproba para sa mga dokumentong ito, Mr. Graham." Sinenyasan siya ni Benjamin na iwan ang mga ito sa kanyang mesa nang bumalik siya sa trabaho. Napagtantong masama ang pakiramdam niya, nagpa siya si Ethan na umalis kaagad pagkatapos may hatid ang mga dokumento. Lalabas na sana siya ng pinto nang tawagin siya ni Benjamin, "Kung may kailangan kang iulat sa akin, gawin mo bago mag-alas 5. Naiintindihan mo, Mr. Graham?" Lumingon si Ethan kay Benjamin at sumagot. Nagmamadali ba si Mr. Graham na umalis sa trabaho? Mabilis na ipinaalam ni Ethan sa lahat ng iba pang departamento na magmadali kung mayroon silang anumang mga dokumento na nangangailangan ng pag-aproba ni Benjamin. Naningkit ang mata ni Erisa pagdating sa school at nakita si Rosette sa may gate. "Rosette, anong ginagawa niya dito?" Sa halip na lumapit sa kanya, nagpa siya si Erisa na obserbahan siya mula sa gilid upang makita kung ano ang kanyang ginagawa. Hindi nagtagal ay dumating na ang mga bata sa gate ng school. Nang magsimulang umalis ang mga magulang kasama ang kanilang mga anak, lumabas din si Gavin at ang iba pa. Dahil sa cute nilang tignan ay nakakuha sila ng maraming atensyon mula sa ibang mga magulang.
Lumapit si Rosetta at kumaway kay Gavin at sa iba pang mga bata. Sabay-sabay na kumunat ang noo nilang anim nang makita si Rosetta. Walang hiyayang babaeng yan. How dare she came to CUS? Bulalas ni Jasper sa sama ng loob. Gusto niya sigurong manalo tayo para mas mapalapit siya kay Daddy. Nakapout na sabi ni Oliver. Ngumuso ng masama si Jesse. Ayaw ni Daddy sa kanya. Gaano siya kawalan Gia? Nagsalubong ang kilay ni Zachary. Wag na natin siyang pansinin. Tumango si Tim bilang pagsang-ayon. Oo, akto tayo na parang hindi natin siya nakita. Lumakad ka sa likod ko. Sabi ni Gavin habang tinatawagan ng mga bodyguard at pinapunte sila. Habang nakastandby ang mga bodyguard malapit sa school, ilang segundo lang ay nakarating na sila. Namhilog ang gilid ng mata ni Rosetta nang makita iyon. Ano, hindi ba masyadong maingat ang mga batang ito? Hi, Gavin. Halika dito. Sabi niya habang humahakbang para batiin sila. Nagsimulang magbulungan ang karamihan nang makilala nila siya. Hindi ba siya mula sa pamilya Adams? Nandito ba siya para kunin ang mga anak ni Mr. Graham? Naririnig ko ang mga bata mula sa pamilya Graham ay nag-aaral dito. Si Mr. Graham ba ang mga bata? Lahat silang anim ay mga anak ni Mr. Graham. Nakita ko siyang pumunta dito kasama ang asawa niya para sunduin sila ilang araw na ang nakakaraan. Gayunpaman, tiyak na hindi ang babaeng ito ang sumama sa kanya noong isang araw. May nanay na yang mga batang yan, for goodness sake. Siguradong walang hiya talaga ang babaeng ito kung hahalili sa pwesto niya. Kabanata 905. Alam ko naman diba, bakit siya magsisikap na magnakaw ng lalaking may asawa? Ito ba ang ginagawa ng mga anak na babae mula sa mayayamang pamilya ngayon? Hindi ako makapaniwala na aabot siya sa pagiging homewrecker. Wala bang hangganan ang kanyang kawalang hiyaan? Oh, pakiusap, bahagyang mas mayaman ang pamilya Adams kaysa sa iba sa amin. Wala silang iba kumpara sa pamilya Graham. Hindi pa niya mga anak yan. Nagulat ako na ang lakas ng loob niyang sunduin sila sa school. Hindi ba siya natatakot na makatakas sa kanilang ina dito? I doubt na may taong nagsisikap na maging homewrecker na may pakialam sa mga ganoong bagay. I bet nandito siya para igiit ang dominasyon niya or something. Ang walang hiyang babae. Dahil sa lakas ng usapan nila, imposibleng hindi sila marinig ni Rosetta. Nagiba ang hitsura ng kanyang mukha nang lumingon siya at pinandilatan sila ng mga punyal. Ano ba ang pinag-uusapan niyo, ha? Nandito lang ako para sunduin ang mga anak ni Benjamin sa school. Bakit hindi na lang kayong mga abala ang bahala sa sarili ninyong negosyo? Lahat ng anim na bata ay inilibot ang kanilang mga mata sa kanya bilang tugon. Hindi namin kailangan na sunduin mo kami, walang hiyang babae ka. Nagsimulang tumawa ang mga tao kay Rosetta matapos marinig ang sinabi ng mga bata. Hoy, narinig mo ba yon? Hindi kanila kailangan na sunduin sila sa school. Darating ang mami natin at sasunduan tayo. Sigaw ni Jesse. Tumango naman si Gavin at ang iba pa bilang pagsang-ayon. Oo, malapit na dumating ang mami namin. Hindi namin kailangan na sunduin mo kami. Evil woman ka lang na gustong sirain ang relasyon ni Daddy at Mommy. Ni hindi ka namin gaanong kilala. Umalis ka na. Itigil ang pagsisikap na pagtagumpayan si Daddy sa pamamagitan ng pagkilos na malapit sa amin. Hinding-hindi mahuhulog si Daddy sa babaeng katulad mo kahit anong pilit mo. Tumango rin si Zachary. Naramdaman ni Rosetta na kumukulo ang kanyang dugo nang marinig iyon, ngunit mabilis niyang pinigilan ang kanyang galit at pinanatili ang kanyang ngiti habang sinasabing, nagkataon lang akong napadaan at naalala kong dito kayo nag-aaral, kaya naisipan kong ihatid kayo sa opisina ng daddy ninyo. Sinusubukan mo bang agawin ang aking mga anak, Miss Adams? Sarkastikong tanong ni Erisa habang tinatahak ang daan. Mommy, mabilis na sumugod ang anim na bata sa kanyang tabi at niyakap ng mahigpit ang kanyang mga binti. Ang masamang babaeng ito ay nagsisikap na kidnapin tayo, Mommy. Sabay-sabay nilang sigaw. Huwag kang matakot, nandito si Mommy, sabi ni Erisa sabay tapik sa ulo nila. Natigilan si Rosetta dahil hindi niya inaasahan na magpapakita si Erisa ng ganoon kaga. Pagkatapos maglaan ng maikling sandali para iayos ang sarili, sinabi niya ng may magiliw ng ngiti, ang lahat ng ito ay hindi pagkakaunawaan. Dumadaan lang ako at naisipan kong ihatid sila sa opisina ni Benjamin. Wow! And here I thought Dana was shameless. Si Rosetta talaga ang kumuha ng cake. Gaano ba sila katanga sa tingin nila sa amin? Wala akong pakialam kung ano ang iyong mga dahilan, Miss Adams.
Hindi mo ba alam na hindi pinapayagan ng paaralan ang sinuman maliban sa mga magulang ng mga bata na sunduin sila? Mayroon ka bang anumang uri ng dokumentasyon mula sa amin na nagbibigay sa iyo ng pahintulot na kunin ang mga bata? Tanong ni Erisa na may kasamang mapanuksong ngisi. Alam niyang hindi maaaring hilingin ni Benjamin kay Rosetta na kunin ang mga bata dahil kausap niya ito kanina sa telepono. Bakit kailangan mo akong pagsalitaan ng masama? Hindi ko intensyon na agawin sila. Protesta ni Rosetta. Kung gayon bakit mo sila sinusundo sa paaralan? Pinindot ni Erisa habang nakailang hakbang pasulong. Wala siyang balak makipagsapalaran pagdating sa kaligtasan ng kanyang mga anak. Natagpuan ni Rosetta ang sarili na natatakot sa matalim na tingin ni Erisa. Sinusubukan ko lang tulungan si Benjamin. Paf! Pinutol siya ni Erisa sabay ngisi at sarkastikong sinabi, I wouldn't address him so casually if I were you, Miss Adams. Ang mga taong hindi alam ang katotohanan ay maaaring magkaroon ng maling ideya at isipin na kayong dalawa ay nag-iibigan. Naaalala ko na binigyan ka ni Benjamin ng babala tungkol dito kahapon. Hindi ka raw karapat-dapat na tawagan siya sa pangalan, kaya bakit mo ito ginagawa sa harap ko? Sinusubukan mo bang magdulot ng hindi pagkakaunawaan dito? O sinusubukan mong ipalagay sa lahat na niloloko ako ni Benjamin? Ito ba ay anumang paraan na dapat kumilos ang isang babaeng walang asawa na tulad mo? Galit na galit si Rosetta nang mapansin niyang nakatingin sa kanya ang mga nanonood ng masama. Bakit mo ako binabato ng mga walang basehang akusasyon, Erisa? Nakakaramdam ka ba ng insecure o ano? Kabanata 106. Tinaasan siya ng kilay ni Erisa habang sumagot, What do you mean? Ipinagtatanggol ko lang ang aking pamilya sa pamamagitan ng pagpigil sa ibang babae sa pagnanakaw ng aking asawa. Magwala ka, walang hiya kang homewrecker. Bakit hindi ka nalang maghanap ng ibang lalaki, ha? Bakit kailangan mong sirain ang relasyon ng isang tao? Nakakahiya ka sa lahat ng mga batang babae mula sa mayayamang pamilya doon. Mariin na ikinuyom ni Rosetta ang kanyang mga kamao habang nababalot ng galit ang kanyang mukha. Hindi niya akalain na ganito pala katulis ang dila ni Erisa. Mangyaring lumayo sa aking mga anak, Miss Adams. Malamig na babala sa kanya ni Erisa habang inaakay ang mga bata patungo sa kanyang sasakyan. Ikaw ang nagnanakaw sa lalaki ko, Erisa. Hindi ka man lang minahal ni Benjamin, pero sinadya mong lumapit sa kanya at nabuntis mo ang sarili mo sa mga anak niya. Malakas ang boses ni Rosetta para marinig ng lahat ng mga magulang na nanunood. Naningkit ang mga mata ni Erisa nang tumalikod siya at sinampal ng malakas si Rosetta sa mukha, na ikinagulat ng lahat ng nasa paligid nila. Galit na pinandilatan ni Rosetta si Erisa habang hinihimas ang nanunood nitong pisngi. How dare you hit me? Bakit hindi ako pumatol sa isang tulad mo? Higit pa sa sampal ang gagawin ng asawa ko kung nandito siya. Binitukan naman siya ni Erisa nang nakangisi. Kung hindi ko makukuha si Benjamin, hindi rin siya pwede. Maghihiganti ako kay Erisa. Dahil doon, sumigaw si Rosetta, pagsisisihan mo ito, Erisa. Sumingit ang mga labi ni Erisa habang tumugon, tinatakot mo ba ako, Miss Adams? Para lang alam mo, ni-record ko lahat ng sinabi mo. Kung may mangyaring masama sa pamilya ko, ikaw ang una kong hahabulin. Sinubukan siyang hampasin ni Rosetta, ngunit pinigilan siya ng mga bodyguard sa pamamagitan ng paghawak sa kanyang palso. Bitawan mo ako, sigaw ni Rosetta habang pilit na nilalabanan. Sa pagindayog ng kanyang braso, inihagis ng bodyguard si Rosetta sa lupa at binalaan siya, layuan mo si Mrs. Graham. Si Rosetta ay parang isang babaeng may sakit sa pag-iisip habang nakaupo sa lupa na magulo ang buhok at damit. Oo, ang galing, Mommy. Nagpalakpakan si Zachary at ang iba pa at masayang nag-cheer. Halika, mga syota, tara na. Okay, sagot ni Gavin habang tinutulungan ang mga kapatid na makasakay sa sasakyan. Ipinadala ni Erisa ang driver sa ospital. Nang mapansin ni Tim na masama ang pakiramdam ni Erisa, maingat na hinawakan ni Tim ang kanyang braso at bamulong, huwag pansinin ang mga salita ng masamang babae, Mommy. Tuwang-tuwa si Erisa nang marinig niyang tinawag siya ni Tim na, Mommy. Binigyan niya ito ng mahinang tapik sa ulo at sinabing, oo, sabay nating baliwalain ang masamang babaeng iyon. Tumango si Tim bilang tugon. Baliw ang babaeng iyon, Mommy. Hindi mo dapat isapuso ang sinabi niya. Nakapout na bulalas ni Zachary. Kasalanan ni Daddy ang pag-akit sa lahat ng mga baliw na babaeng ito. Tumango rin si Gavin. Tumawa si Erisa sa amusement habang nagpaliwanag, wala itong kinalaman sa daddy mo.
Si Rosetta ang patuloy na gumugulo sa kanya. Siguradong walang hiya ang babaeng iyon. Galit na bulalas ni Jasper. Oo, pumunta pa siya sa school natin para lang mapalapit sa atin. Dagdag ni Jessie. Tandaan, mga bata, huwag mong hayaang sunduin ka ng iba sa school, okay? Paalala ni Erisa sa kanila. Sabay-sabay na tumango ang 6 na bata. Naiintindihan mo, Mommy, isang yakap at halik sa noo ang binigay ni Erisa sa kanila. Sa inyo lang kami sasama, Daddy, at Lolo. Saad ni Gavan. Tumango si Erisa sa kanya bilang tugon. Tumangala si Jasper sa kanya at nagtanong, bakit hindi kami sinundo ni Mr. Graham ngayon, Mommy? Gagawin sana ng daddy mo, pero busy talaga siya sa trabaho ngayon. Dahil nakakapag-alis ako ng trabaho kanina, sinabi ko sa kanya na ituloy ang trabaho habang sinusundo ko kayong mga bata. Nakangiting sagot ni Erisa. Ngumisi si Oliver habang bumulalas, hindi ko alam na makikinig si Mr. Graham sa iyo, Mommy. Binigyan siya ni Erisa ng bahagyang kurot sa pisngi. Kaya lang kasi marami talaga siyang trabaho. Hindi ko siya mapipigilan kung pipilitin niyang sumama. Kabanata 907. Kailangan nating sabihin kay Mr. Graham ang lahat tungkol sa masamang babae ngayong gabi. Tuturuan niya siya ng leksyon. Sabi ni Jessie na nakakunot ang noo. Niyakap silang lahat ni Erisa. Sige, wag na nating pag-usapan ang babaeng yan. Gusto kong lahat tayo ay masayang nakangiti kapag binisita natin ang iyong apo sa tuhod. Sabay-sabay na tumango ang 6 na bata. Okay, matapos makasama si Mary sa ospital, iniuwi ni Erisa ang mga bata. Nagulat siya nang makitang nakauwi na si Benjamin nang makabalik sila. Umuwi ka ng maaga. Oo, tumango si Benjamin at tumulong sa pagbubuhat ng mga bag ng mga bata. Mag-aral kayong lahat. Susuriin ko ang iyong takdang aralin. Pasimpleng nakatingin sa kanya ang mga bata na nalilito. Pero wala tayong takdang aralin ngayon. Ang ibig kong sabihin ay ang ibinigay ko sa iyo. Sabi ni Benjamin habang palihim na kamendat sa kanila. Pagkatapos ay lumingon siya kay Erisa at sinabi sa kanya, maligo ka na sa itaas at maghanda para sa hapunan. Binigyan siya ni Erisa ng kakaibang tingin. Aalis tayo para sa hapunan. Tama na yan. Ngayon, bilasan mo at maligo ka na. Nasa kama ang mga damit, sagot ni Benjamin at binigyan siya ng banayad na siko. Ha, mga damit, okay. Naghintay si Benjamin hanggang sa umakyat si Erisa bago ihatid ang mga bata sa pag-aaral. Ang masamang babae na iyon ay pumunta sa amin sa paaralan ngayon, Mr. Graham. May sinabi pa siyang masama kay Mommy. Si Jessie ang unang nagsalita tungkol sa pangyayari kanina. Napakunot ng noo si Benjamin nang marinig iyon. Ibig mong sabihin Rosetta? Oo, siya iyon. Isang mahinang sunggal ang pinakawalan ni Gavan. Sinadya niyang lapitan ka ni Mommy kaya sinampal siya ni Mommy. Tinaasan sila ng kilay ni Benjamin nang makita ang galit nilang mga mukha. Sabihin sa akin kung ano ang nangyari ng detalyado. Ang 6 na bata ay nagpatuloy na ikwento sa kanya ang buong kwento ng insidente. Na may malungkot na hitsura sa kanyang mukha, pumunta si Benjamin sa balkonahe at tinawag si Aaron. Ano na, Benjamin? Parang excited si Aaron. Ano bang problema ng ate mo? Dapat ipasok mo siya sa mental hospital. Malamig na sigaw ni Benjamin. Medyo naguluhan si Aaron kung bakit siya galit na galit. Anong ginawa niya this time? Nagdulot siya ng eksena sa school. Ipapadala ko sa iyo ang footage ng surveillance camera para makita mo mismo. Dahil ayaw na niyang mag-aksaya pa ng oras sa pagpapaliwanag, ibinaba ni Benjamin ang telepono at ipinadala ang footage ng surveillance camera kay Aaron. Hindi ito magtatapos hanggat hindi ako binibigyan ng kasiya siyang paliwanag ng pamilya Adams. Malamig ang tingin sa mga mata ni Benjamin nang itabi niya ang kanyang telepono. Gaman ang pakiramdam ng 6 na bata, na nakaupo sa sopa, matapos marinig ang pag-uusap nila ni Aaron. Nagliwanag ang mga mata ni Erisa sa tuwa nang makapasok siya sa kwarto at may nakita siyang puting damit sa kama. Napakaganda talaga nitong may kulay pastel na laylayan. Sumili ang ngiti sa lobby niya habang napuno ng matamis na sensasyon ang puso niya. Mabilis siyang naligo, nagpatuyo ng buhok, nag-makeup, at tinali ang buhok pagkatapos maisuot ang damit. Mukhang dadalo si Erisa sa isang magarbong salo-salo habang pinagmamasdan ang itsura niya sa salamin. Ang kanyang pink na mga daliri sa paa ay tumingin lalo na kaibig-ibig sa mataas na takong na may linya ng mga diamante. Tamang-tama, bumagay sa kanya ang sapatos. Isang matamis na ngiti ang nabasag ni Erisa nang mapagtontong niyang naglaan si Benjamin ng oras para ihanda ang lahat ng iyon para sa kanya. Wow!
Alam pa niya ang sukat at sukat ng sapatos ko. Anong masikasong tao? Dahil doon, kinuha ni Erisa ang kanyang handbag at telepono bago bumaba. Tinuturuan pa rin ni Benjamin ang mga bata sa pag-aaral. Noong panahong iyon, dahil wala siyang nakitang palatandaan ng mga ito sa sala, nagpa siya siyang mag-check-in sa study. Natunaw ang puso niya nang buksan niya ang pinto at nakita siyang ginagabayan sila sa kanilang takdang aralin. Ito ay tunay na nakakataba ng pusong pagmasdan. Tuwang-tuwa talaga si Erisa nang makitang maayos na silang nagkakasundo. Hindi pa ba kayo tapos? Handa na ako, sabi niya habang papunta sa study. Nanlaki ang mga mata ng mga bata sa pagtataka nang lumingon sila at nakita siya. Ang ganda mo, Mommy. Bulalas nila habang tumatakbo papalapit sa kanya. Natagpuan ni Benjamin ang sarili na hindi maalis ang tingin kay Erisa nang makita niya ang napakarilag nitong figure at magandang mukha. Kabanata 908. Ngumiti lang si Erisa sa kanyang mga anak at tumingin kay Benjamin. Nakita niya ang sarili niyang namumula nang maramdaman ang nakakapasong tingin nito sa katawan niya. Maliligaw ka rin ba? Tanong niya. Lumapit si Benjamin sa kanya at binigyan siya ng mahinang kurot sa pisngi. Nagawa ko na. Naligo na siya pagka-uwi niya. Gulat na tinitigan siya ni Erisa. Wow, ang bilis. Ma'am, patuloy ang paghaplos ni Benjamin sa kanyang pisngi. Hindi makayanan ng matitinding eye contact ni Erisa. Nasunog ang matingkad na pula habang nakatingin sa malayo. Lalong namula ang mukha niya nang marinig ang pagtatawanan ng mga bata sa kanya. Sige, dinner na tayo. Oo nga pala, nakakamangha ka sa damit. Nakatitig pa rin sa kanya si Benjamin nang sabihin niya iyon. Naramdaman ni Erisa ang pagpintig ng kanyang puso sa kanyang dibdib. Salamat. Lumalim ang ngiti ni Benjamin nang makita siyang nahihiya. Tigilan mo na ang pakikipaglandian kay Mr. Graham, Mommy. Tere, kain na tayo ng dinner. Bulalas ni Jasper. Tumawa si Gavin, Tim, Zachary, Oliver, at Jessie nang marinig iyon. Tinapunan sila ni Erisa ng masamang tingin at galit ng umuso bilang tugon. Hindi kayo sasama sa amin ng mga bata. Sa bahay tayo magdi-dinner, Mommy. Nakangiting sabi ni Tim. Oo, makakain kayong mga bata sa bahay habang nakikipag-date ako sa daddy nyo. Nakangiting sabi ni Erisa. Hinawakan ni Benjamin ang kamay niya at hinakay siya palabas ng study. Sa pag-aakalang lalabas talaga sila para sa hapunan, kumaway si Erisa sa mga bata. Bye, sweethearts. Hindi mo ba talaga kami isasama, Mommy? Tanong ni Oliver habang nakasunod sa likod niya ang anim. Agad namang lamambat ang puso ni Erisa nang makitang ganoon ang mga titig nila sa kanya. Lumingon siya kay Benjamin at nagtanong, isasama ba natin sila? Ngumiti lang si Benjamin sa kanya habang sinabing, ano ang pinagsasabi mo? Sa bahay tayo magdi-dinner. Ano, hindi tayo kakain sa labas? Tanong ni Erisa habang maingat na nakatitig sa kanya. Isang tawa ang pinakawalan ni Benjamin. Simula kailan ako may sinabi tungkol sa pagkain sa labas? Napaawang ang lobby ni Erisa nang marinig iyon. Tumawa ang anim na bata at tumakbo palabas ng kwarto. Hahaha, nagawa naming dayain si Mommy. Napaka-auto niya. Binutukan ni Erisa si Benjamin ng nakakainis na titig. Sa bahay talaga tayo kakain. Oo, sagot ni Benjamin. Natigilan si Erisa nang tumingin sa kanya at sa damit na suot niya. Bakit mo naman ako bibihisan ng formal kung sa bahay lang tayo magdi-dinner? Lumingon si Benjamin at tinignan siya sa mata. Bakit hindi? You're dining with me, kaya natural lang na magbihis ka ng formal. Nakaramdam ng goosebump si Erisa sa kanyang balat nang ilak niya ang mga tingin sa kanya. Bakit mo ipinapamukha na pupunta tayo para sa hapunan? Bulalas niya na may bahid ng hiya sa boses. Aalis tayo para sa hapunan. Sagot ni Benjamin na may nakakalokong ngiti. Nang mapansin ang pagkalito sa mukha ni Erisa, nagpatuloy siya, sa labas tayo magdi-dinner. Nang mapagtantong nasa balikat niya pa rin ang kanyang handbag, dali-dali itong nilagay ni Erisa sa cabinet sa balkonahe. Pwede mong dalhin ito sa iyo, alam mo ba? Nakangiting sabi ni Benjamin. Bakit ko naman dadalhin kung sa bahay tayo kumakain? Samimangot si Erisa sa kanya. Ang boses ni Benjamin ay tila nakakaakit ng bamulong ito sa tabi ng kanyang tainga, galit ka ba? Kinilig si Erisa sa sexy niyang pakinggan. Ikinalulungkot ko na hindi ko masyadong nilinaw ang sarili ko, paghingi ng paumanhin ni Benjamin. So, bakit mo ako pinasuot ng ganitong formal na damit? Curious na tanong ni Erisa. Malalaman mo kapag nakarating na tayo. Sagot ni Benjamin habang inaakay siya patungo sa hardin.
Nakarating na ang mga bata doon at mukhang nag-e-enjoy. Sila, lalo lang nitong pinagaan ang curiosity ni Erisa. Hanggang sa makalapit siya ay nakita niya ang magagandang ilaw at napabuntong hininga siya sa gulat. Ang hardin ay pinalamutian upang magmukhang isang talagang romantikong restoran. Kabanata 909. Ang mesa ay natatakpan ng puting mantle at may florera sa gitna na may kasamang magandang rosas. May mga lobo at bulaklak din sa buong paligid. Natigilan si Erisa sa pagkamangha at pagkabigla. Halatang nagustuhan niya talaga ang nakita niya. Umupo na tayo, ha? Sabi ni Benjamin. Halika, Mommy. Tawag sa kanila ng 6 na bata. Sabay ba kayong nagplano ng sorpresang ito? Nakangiting tanong ni Erisa sabay lakad sa kanya. Magiliw na bamulong si Benjamin, gusto mo ba ito? Tumango si Erisa sa kanya na may matamis ng ngiti sa lobby. Habang nalilito siya, lumapit si Benjamin at binigyan siya ng mabilis na halik sa pisngi. Natigilan si Erisa at nasunog ang matingkad na pula sa lugar. Buti na lang at wala ni isa sa mga bata ang nakakita niyan. Halika rito, mga bata. Tawag ni Benjamin sa kanila habang hinihila niya ang upuan at pinaupo siya. Ang mesa ay sapat lamang upang magkasya silang 3 sa bawat gilid. Wow, napaka-romantiko nito. Magde-date kami ni Mommy at Mr. Graham. Excited na bulalas nila. Sige, behave kayo. Nakangiting sabi ni Erisa. Umupo si Benjamin sa harap ni Erisa at sinenyasan ng mayordoma na ihain ang pagkain. Pagkatanggap ng hudyat, dali-daling lumapit si Edwin habang sinusundan siya ng ilan pang kasambahay. Lahat sila ay may hawak na ulam at parang mga profesional na waiter sa isang magarbong restaurant. Hindi mapigilan ni Erisa ang mapangiti habang pinagmamasdan silang naghahain ng pagkain. Well, dapat kong sabihin, ito ay isang kawili-wiling paraan upang magkaroon ng hapunan. I enjoy ang iyong pagkain, Mrs. Graham. Sabi ni Edwin sabay lapag ng steak sa harapan niya. Masayang tumango si Erisa. Salamat, Edwin. Ibinalik lang ni Edwin ang ngiti habang inaabot kay Benjamin ang kanyang steak. I enjoy ang iyong pagkain, Mr. Graham. Pagkatapos nito, kinuha ni Edwin ang mga plato ng steak sa mga kasambahay at iniabot sa mga bata. Mga bata, enjoy din kayo sa pagkain. Salamat, Mr. Whitley. Sabay-sabay na sagot ng mga bata. Binuhusan ni Edwin sina Benjamin at Erisa ng tig-isang baso ng alak bago inihain ang mga bata ng juice. Dahil sa ayaw nilang maistorbo sa hapunan, mabilis na tumabi si Edwin pagkatapos noon. Hukain mo, sabi ni Benjamin habang sinisimulan niyang hiwain ang steak sa kanyang plato. Tumango si Erisa. Okay, maghukay ka, mga bata. Habang ang mga bata ay masayang pinuputol ang kanilang mga steak, si Tim ay nakatitig lang sa kanila nang walang kaalam-alam. Hindi pa siya nakakakain ng steak noon, kaya hindi niya alam kung paano ito gagawin. Nang mapansin ang kanyang reaksyon, nagpa siya si Benjamin na ituro sa kanya ang daan. Tim, kailangan mo munang ipin ang steak gamit ang tinidor. Pagkatapos nito, hawakan mo ang kutsilyo tulad nito at gupitin ang steak. Sige at lagyan mo ng kaunti pang presyon ng kutsilyo, Tim, sabi ni Erisa. Okay, medyo namula si Tim habang patuloy sa paghiwa ng steak. Pagkatapos ng ilang nabigong pagtatangka, sa wakas ay nagawang putulin ni Tim ang steak ng perpekto. Magaling, Tim. Pagpupuri sa kanya ni Erisa. Medyo nahiya si Tim sa atensyong natatanggap niya. Ang galing mo, Tim. Hindi pa rin marunong gumamit ng kutsilyo si Jessie. Sabi ni Zachary habang pinapatinggan sa kanya si Jessie. Nahirap na rin pero hindi pa rin maputol ang steak niya. Eto, tutulungan kita. Mabilis na kinuha ni Erisa ang kutsilyo at hiniwa para sa kanya. Salamat, Mommy, sabi ni Jessie habang nakataas ang baba gamit ang 2 kamay at nakatingin sa gilid. Makalipas ang ilang minuto, inabot ni Erisa sa kanya ang isang plato ng steak na hiniwa sa maraming maliliit na tipak. Habang sinusulyapan ni Benjamin ang mga bata, napansin niya na ang 4 pa ay naghihiwa ng kanilang mga steak. He then cut up his portion and handed it to Erisa. Hayaan mo na sa akin ang sa iyo. Tiningnan siya ni Erisa sa mata habang kinukuha ang plato niya at iniabot sa kanya ang sa kanya. Salamat, Mr. Graham. Kabanata 910. Bahagyang pumulupot ang manipis na labi ni Benjamin. Pag-angat ng baso, itinutok niya ito kay Erisa sa isang toast. Inom tayo. Nakangiting dinampot ni Erisa ang baso sa kanyang harapan. Walang gaanong red wine sa loob nito, na maaaring matapos sa 1 oras. Alam ni Edwin na hindi siya maaaring magkaroon ng masyadong maraming alak,
kaya nagbuhos lamang siya ng kaunti para sa kanya upang iangat ang kapaligiran. Nang makita iyon ng anim na bata ay mabilis din nilang itinaas ang kanilang salamin. Umalangaw ang mga alon ng tawa. Cheers! Cheers! Ngumiti si Erisa at sumigaw, cheers! Sa itaas, ang manipis na lobby ni Benjamin ay kurbadang paitaas. Nagklink sila ng salamin. Lalong naging masaya ang kapaligiran. Huwag kang uminom ng marami. Paalala ni Benjamin kay Erisa. Nakayuko, humigop siya ng alak at kinain ang steak. Nang mapansin ni Edwin na naubos na ni Benjamin ang kanyang baso ng alak, agad niyang ibinuhos ang huli ng isa pang baso ng alak. Pagkatapos noon ay inabutan niya si Erisa ng isang tasa ng juice. Biglang nag-start yung music at nabigla si Erisa. Matapos tumingin sa paligid, napagtanto niyang may isang banda ng musika na lumabas sa maliit na plaza. May performance. Hiniling ni Gavin sa kanyang mga kapatid na tingnan. Napatingin lahat ng anim na bata. Nagulat si Erisa nang makita ang performance. Graham, may iba pa bang aktibidad? Nakangiti niyang tiningnan ang gwapong si Benjamin. Bahagyang nakaawang ang mananipis niyang lobby. Sumagot si Benjamin, marami pa mamaya. Napuno ng pananabik si Erisa. Bakit biglang inihanda ni Benjamin ang lahat ng ito? Espesyal na okasyon ba ngayon? Pinag-isipan niya ito. Ngayon ay hindi isang mahalagang okasyon, bagaman. Tumingin si Benjamin sa kanya. Kumain ka muna. Nakangiting tugon ni Erisa. Ine-enjoy niya ang steak habang masayang nakikinig sa music. Lumingon din ang anim na bata para manood ng music band habang kumakain sila. Pagkatapos nilang maubos ang steak, ang iba pang mga pagkain ay inihain kasunod. Bumaba ang tingin ni Erisa sa pambihirang gwapong si Benjamin na nakaupo sa tapat niya. Elegante ang paraan ng paghukay niya sa kanyang pagkain, dahilan para mapatingin ito sa kanya habang ninanamnam ang bawat segundong pagmamasid sa kanya. Inangat ni Benjamin ang tingin sa kanya at mataman siyang tinitigan. Samantala, itinulak ni Edwin ang isang kariton na may mga rosas at isang maliit na cake. May nakabarda pang box doon. Sa nakitang eksena, bumilis ang tibok ng puso ni Erisa. Ito kaya ang iniisip ko. May kutob siya noong nasa opisina siya noong araw na iyon. Kaya naman, hindi naglakas loob si Erisa na mag-overthink. Bagamat nanatili siya sa kanyang upuan at tahimik na nasiyahan sa pagkain, ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Benjamin upang tingnan ang mga kilos nito. Kasabay nito, napansin din iyon ng mga bata, at nagpalitan sila ng tingin sa isa't isa. Tanong ni Gavin, Daddy, magpo-propose ka na ba kay Mommy? Nang tumahimik si Benjamin, tinitigan niya ang mga bata at tumayo. Kinuha niya ang embroidered box bago naglakad papunta kay Erisa. Tuwang-tuwa ang anim na bata. Nagpo-propose si Daddy kay Mommy. Sumigaw ang ilan, nagpo-propose si Mr. Graham kay Mommy. Nakangiting tumingin sa direksyon ng dalawa ang iba. Habang papalapit si Benjamin, nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ni Erisa, at naramdaman pa niya ang pagpapawis ng kanyang mga kamay. Habang nakatitig sa kanya, lumuhad si Benjamin sa harap niya at binuksan ang birda na kahon. Erisa York, pakasalan mo ako. Nagpatikip ng bibig si Erisa sa gulat dahil hindi siya makapaniwalang niligawan siya nito. Natouch siya dahil hindi niya inaasahan na magpo-propose si Benjamin sa kanya. Oh, ang sweet niya. Paninindigan ngunit sincero ang tono ni Benjamin. Tinitigan siya ng masama ni Benjamin. Nagsimula siyang magpanik ng matagal itong hindi sumagot sa kanya. Ramdam ni Erisa ang init sa kanyang mga mata. Mommy, anong sabi mo? Tatanggapin mo ba o hindi? Paalala ni Zachary. Habang nakatitig si Erisa kay Benjamin ay bigla siyang napahiya. Dahil tulala siya, diretsyong hinayla ni Benjamin ang kamay niya at isinuot sa kanya ang singsing. Isuot mo, si Benjamin ay mukhang dominante, ngunit ang kanyang pagkilos ay napakaamo. With her heart racing, Erisa looked at Benjamin bago bumulong, I haven't agreed, yet you put on the ring for me. Nang marinig ang kanyang mga salita, itinaas ni Benjamin ang kanyang tingin. Wala akong pakialam kung papayag ka o hindi. Ikaw ang magiging asawa ko. Kumaibat ang sulok ng lobby ni Erisa. Paano dominante? Bang! Sa mga sandaling iyon, makikita ang mga paputok sa hindi kalayuan. Sabi ni Jessie, wow! Napakaganda nito.